Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ang burol ni Mia. Sa kabila ng kaguluhan at pagkawasak, ang mga nalabi sa bayan ay nagtipon upang bigyang pugay si Mia. Sa kabila ng kanyang kabataan, ang kanyang sakripisyo ang naging dahilan kung bakit naligtas ang maraming buhay sa kabila ng puwersa ng dilim. Ang kanyang bangkay, na natagpuan ng mga mamamayan, ay dinala sa gitna ng bayan upang bigyan ng marangal na burol. Sa gitna ng malawak na bakuran ng simbahan, itinayo ang isang altar na napapalibutan ng mga kandila. Ang katawan ni Mia ay nakalagay sa isang kabaong na may puting tela, simbolo ng kanyang kabutihan at katapangan. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak, tila nagpapahiwatig ng katahimikan, habang ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Ang albularyong tumulong. Dumating si Mang Celso, isang albularyong kilala sa kanilang rehiyon, upang pamunuan ang seremonya. Siya ang naging isa sa mga bihirang nakakaunawa ng tunay na nangyari kay Mia. Si Mia ay hindi lamang isang bayani ng bayan, sabi ni Mang Celso habang hawak ang isang makalumang anting-anting. Siya ay naging tagapagdala ng liwanag sa mundong puno ng dilim. Habang siya'y nagsasalita, ang mga tao ay tahimik na umiiyak, nakadarama ng matinding kalungkutan sa pagkawala ni Mia. Ang ilang matatanda sa bayan ay nag-alay ng mga dasal, habang ang mga kabataan ay naglagay ng mga bulaklak sa tabi ng kanyang kabaong. Ang espiritual na presensya ni Mia. Habang isinasagawa ang mga ritual, may kakaibang presensyang naramdaman ang lahat. Isang malamig ngunit hindi nakakatakot na ihip ng hangin ang dumaan, at ang mga kandila ay biglang nagliyab ng mas maliwanag. Narinig ng lahat ang tila isang banayad na bulong. Ang liwanag ay hindi kailanman mawawala. Manalig kayo. Ang bulong na ito ay nagbigay ng lakas ng loob sa mga tao. Alam nilang si Mia ay hindi tuluyang nawala, ang kanyang espiritu ay nananatili upang protektahan sila. Ang pagpapakita ng mga banta. Sa kalagitnaan ng burol, isang grupo ng mga aswang na tagasunod ni Kalintas ang nagmatsyag mula sa kagubatan. Pinag-aaralan nila ang seremonya, naghihintay ng pagkakataong umatake. Isa sa kanila, si Salob, ang nagsabi, kahit patay na siya, ang alaala niya ay nagdadala ng takot sa atin. Kailangang sirain natin ang kanyang impluwensya bago ito magbunga ng mas malaking panganib. Ngunit isang mas matandang aswang ang pumigil sa kanila. Huwag ngayon, sabi nito. Hindi natin maaaring gambalain ang seremonyang ito. May mga puwersang mas malakas kaysa sa atin na nagmamasid. Ang mga susunod na hakbang ng bayan. Matapos ang burol, nagkaisa ang mga tao na ipagpatuloy ang laban na sinimulan ni Mia. Sa pamumuno ni Mang Celso, sinimulan nilang magtipon ng iba't ibang anting-anting, armas, at dasal na maaaring magbigay proteksyon laban sa dilim. Itinuro ni Mang Celso ang mga bagong henerasyon kung paano ipagtanggol ang kanilang sarili. Bilang parangal kay Mia, itinayo nila ang isang bantayog sa gitna ng bayan, isang estatwang naglalarawan sa kanya habang hawak ang amuleto, sumisimbolo sa kanyang katapangan at sakripisyo. Ang estatwa ay naging paalala na kahit ang pinakamadilim na panahon ay kayang talunin ng tapang at kabutihan. Ang lihim ni Mang Cardo. Samantala, si Mang Cardo at si Kalintas ay lihim na naghahanda ng mas malaking plano. Ginagamit nila ang pagkawala ni Mia bilang pagkakataon upang bumuo ng mas makapangyarihang hukbo. Ang kanilang layunin, sirain hindi lamang ang bayan kundi ang anumang liwanag na naiwang alaala ni Mia. Ngunit ang diwa ni Mia ay nanatiling nagmamasid, hindi nagpapabaya. Sa likod ng bawat dasal, sa bawat kandilang sinisindihan, ang liwanag ng kanyang sakripisyo ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bayan. Bagamat patay na siya, ang laban ay hindi pa tapos. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.